Kumusta mga kasaliksik? Sa dami ng misteryo at kababalaghan sa mundo, may mga kwento ng tunay na tao na mas kahanga-hanga pa kaysa sa pelikula. Kaya mula sa nakakagulat na mugshot ng isang binatang naging supermodel sa Amerika, hanggang sa isang lalaking punung-puno ng pekas na naging simbolo ng inclusivity sa mundo ng fashion, pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang tao na pinatunayan sa buong mundo na ang pagiging iba ay isang uri ng kagandahan. Kaya kung handa ka na, simulan natin. Number 10. Mugshot na nagbago ng kapalaran. Hindi inakala ng buong mundo na isang mugshot lang pala ang magiging susi sa pag-angat ng buhay ni Meki Alante Laki. Sa North Carolina noong year 2016, siya ay naaresto dahil sa theft at speeding, isang pangkaraniwang araw ng pagkakamali para sa ilan. Pero pagkalatala ng kanyang litrato online, agad itong naging viral. Bakit? Isang tingin lang at mapapansin mo na agad ang kanyang kakaibang mga mata. Isa ay kulay asul at isa ay kulay itim. Ang kombinasyon ng kanyang matinding aura at kakaibang eye color ay naging sapat para kilalanin siya ng buong internet. Para siyang karakter mula sa pelikula na hindi mo akalaing totoo. At doon nagsimula ang lahat. Ang modeling world ay biglang napatingin sa kanya. Sa loob lamang ng ilang buwan, natanggap niya ang mga modeling offers na noon ay pangarap lang niya. By August of 2016, pumirma siya sa Sinclair's modeling agency sa Atlanta. Isa itong malaking hakbang mula sa bilangguan papunta sa runway. Isang patunay na kahit ang mga pagkakamali sa buhay ay maaaring maging pintuan papunta sa mas maliwanag na bukas, basta't may kakaiba kang hatid sa mundo. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na minsan, ang second chance ay dumarating sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Number 9. Reyna ng Kadiliman, Reyna ng Runway. Hindi lang basta dark skin si Nyakim Gatwich, siya ang may pinakamaitim na balat sa buong mundo ayon sa Guinness World Records at ipinagmamalaki niya ito. Galing sa South Sudan, pinatunayan niyang hindi hadlang ang kulay ng balat para abutin ang pangarap. Noong kabataan niya, biktima siya ng matinding pangungutya at pambubuli. Marami ang nagsasabing dapat niyang paputiin ang kanyang balat. Pero sa halip na yumuko, mas lalo pa siyang tumindig. Pinili niyang yakapin ang kanyang natural na kagandahan at ngayon, isa na siyang global model na bumida para sa mga higanteng brand gaya ng Calvin Klein, Fashion Nova at Aldo. Ang kanyang confidence ay hindi lang pang runway, kundi pang world stage. Ginamit niya ang kanyang katanyagan upang maging simbolo ng self-love at acceptance para sa mga taong pinagtatawanan o minamaliit dahil sa kanilang hitsura. Tinawag siyang Queen of the Dark, hindi para insultuhin, kundi upang ipagdiwang ang kanyang walang kapantay na ganda. Si Nyakim ay hindi lang modelo ng damit. Siya ay modelo ng lakas, katapangan at inspirasyon para sa bagong henerasyon. Sa panahon kung kailan may kanya-kanyang standard ang mundo ng kagandahan, si Nyakim ang reyna na bumasag sa lahat ng iyon. Number 8. Ang babaeng may pekas na pinagkaguluhan. Kung dati ay tinatakpan lang ng makeup ang mga pekas, si Nikia Phoenix naman ay ginawang fashion statement ang kanyang natural na balat. Sa Estados Unidos siya isinilang noong year 1980 at mula pagkabata ay damang-dama na niya ang pagiging iba. Sa halip na magtago, pinili niyang ipakita sa buong mundo ang kagandahan ng pagiging totoo sa sarili. Isang araw, habang umiinom lang ng kape sa isang kafe, napansin siya ng scout mula sa Alternative Apparel. Simula noon, biglang umikot ang kanyang mundo. Napasama siya sa mga ad campaign ng Coca-Cola at Target at naging isa sa mga pinaka-iconic na mukha ng diversity sa industriya ng fashion. Pero hindi lang modeling ang mundo ni Nikia. Isa rin siyang fashion blogger at mental health advocate. Itinatag niya ang Black Girl Beautiful movement na naglalayong itaas ang kumpiyansa ng mga kababayhang itim at hikayating silang ipagmalaki ang kanilang natatanging anyo. Sa kanyang bawat post, larawan at kampanya, isinusulong niya ang body positivity
at self-care. Ang mga dating tinatakpan ay ngayoy ipinagmamalaki. Si Nikia ay paalala sa atin na ang mga kakaibang detalye sa ating hitsura ang madalas na nagiging susi sa ating tagumpay, basta't may tatang tayong yakapin ito. Number 7. N. Mikey, batang puti na anak ng itim. Isang malaking misteryo ang bumulaga sa mundo nang ipinanganak si N. Mikey. Isang batang blonde, blue-eyed at may maputing balat pero parehong itim ang kanyang mga magulang. Galing sila sa Nigeria at parehong walang lahing puti. Noong una, kinuwestiyon pa ng ama ang pagiging totoo ng kanilang anak. Ngunit agad namang pinawi ito ng mga DNA tests na nagpatunay. Si N. Mikey ay tunay na anak nila. Ang kakaiba niyang itsura ay resulta ng isang rare genetic combination na minsan ay lumalabas lamang makalipas ang maraming henerasyon. Ang kwento ni N. Mikey ay parang hango sa pelikula, pero ito ay isang napakagandang halimbawa ng kung gaano ka-fascinating ang genetics. Walang albinism, walang surgery, puro natural. Minsan lang talaga, ang kalikasan ay may paraan para ipakita sa atin na ang ganda ng tao ay walang iisang anyo. Sa kabila ng mga usap-usapan at duda ng iba, pinili ng pamilya ni N. Mikey na manatiling buo at ipagdiwang ang kakaibang biyayang dumating sa kanila. Isang paalala na ang pagkakaiba ay hindi dapat kinatatakutan. Dapat itong ipagdiwang. Number 6. Slick Woods, modulong kalbo na lumaban sa kanser. Mula sa lansangan ng Los Angeles hanggang sa mga runway ng mundo, kakaiba ang kwento ni Slick Woods. Isinilang siyang Simone Thompson noong year 1996 at lumaki sa hirap. Iniwan ng ina at pinalaki ng lola matapos ang pagkakaulong ng kanyang nanay. Habang ang iba ay nababalot sa makeup at designer clothes, si Slick ay dumaan sa gutom, paglalaboy at halos mawalan ng direksyon. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya ang isang British model na nagpakilala sa kanya sa photographer ni Kanye West. Hindi nagtagal, napabilang siya sa Yeezy Lookbook at doon na nagsimulang mabago ang kanyang kapalaran. Ang kanyang kalbong ulo, nakausling ngipin at makakapal na tattoo ay naging simbolo ng rebellion at raw beauty. Nakilala siya bilang isa sa mga pinaka-iconic na mukha ng Savage X Fenty ni Rihanna at naging modelo ng mga kilalang brand gaya ng Calvin Klein at Moschino. Ngunit noong year 2019, isang pagsubok na mas mabigat pa sa lahat ang dumating. Na-diagnose siya ng stage 3 cancer. Sa kabila nito, lumaban siya habang inspirasyon ng milyon-milyon. Hindi lang siya modelo sa fashion, kundi modelo ng lakas ng loob at determinasyon na huwag sumuko kahit sa pinakamadilim na yugto ng buhay. Number 5. Jalisha Nightingale, babaeng asul ang mata na tinawag na unicorn. Si Jalisha Nightingale ay isang modelong nagmula sa Barbados, ngunit ang kanyang asul na mga mata ang siyang nagpaangat sa kanya mula sa karamihan. Isang katangiang nabihirang-bihira sa mga itim, kaya't noong kabataan niya ay madalas siyang kutyain at tuksuhin. Tinatawag pa nga siyang unicorn ng mga kaklase. Sa edad na 12, natupunan na niyang magtago sa likod ng kanyang mga kapatid para lang hindi siya mapansin. Pero sa halip na tuluyang masira ng mga mapanghusga, pinili niyang tumindig at yakapin ang kanyang natatanging ganda. Nang lumipat siya sa Switzerland kasama ang kanyang nobyo sa edad na 18, sinubukan niyang pumasok sa mundo ng modeling. Hindi nagtagal, nanalo siya sa isang malaking kompetisyon at tuluyang lumipat sa Paris para ituloy ang pangarap. Dahil sa kanyang pambihirang anyo, siya'y kinontrata ng iba't ibang ahensya at ngayon ay kumikita ng libu-libong dolyar bawat project. Bukod sa pagiging modelo, nagbabalak na rin siyang pasukin ang Hollywood bilang aktres. Mula sa babaeng tinawag na kakaiba, ngayon ay siya na ang pamantayan ng kagandahang walang kapantay. Number 4. Ducky Thought, itim na prinsesa ng runway. Sa unang tingin pa lang kay Ducky Thought,
Para kang nakakakita ng isang reyna mula sa alamat. Matangkad, makinis ang balat, at may tindig na punong-puno ng kumpiyansa. Isinilang siya sa Australia noong October 23, year 1995, pero may lahing South Sudanese. Bata pa lang siya ay dama na niya ang kakaibang turing ng lipunan sa kanyang balat. Madilim, makintab, at madalas hindi kinakatawan sa fashion industry dahil dito napukaw ang kanyang hangaring maging modelo upang ipakita sa mundo na ang itim ay maganda. Nang sumali siya sa Australia's Next Top Model, hindi man siya nanalo, napansin siya ng maraming brand at designer. Hindi siya nagpatinag sa limitadong oportunidad sa Australia at lumipat sa New York, kung saan siya tinanggap ng Kanye West's management company. Mula noon, naging bahagi siya ng mga prestihiyosong fashion shows gaya ng Yeezy Spring-Summer 2017, Victoria's Secret Fashion Show, at Savage X Fenty. Lumabas na rin siya sa mga cover ng international magazines at naglakad para sa mga kilalang tatak gaya ng Moschino, Fenty, at Oscar de la Renta. Sa bawat hakbang niya sa runway, dala niya ang dangal na mga babaeng may kulay. Si Taki ay simbolo ng bagong mukha ng kagandahan, makapangyarihan, matapang, at walang hinihinging paumanhin sa kanyang pagiging totoo. Number 3. Koudia Diop, Diyosa ng Melanin. Kung may korona ang kadiliman ng balat, si Koudia Diop ang karapat-dapat magsuot nito. Tinawag siyang Melanin Goddess, hindi lang dahil sa kanyang makinis at itim na balat, kundi dahil sa kanyang tapang na ipagmalaki ito. Isinilang siya sa Senegal noong December 31, year 1996, at mula pagkabata ay biktima na siya ng pangungutya. Pero hindi siya nagtago. Sa halip, ginamit niya ang kanyang natatanging ganda upang ipakita sa mundo na hindi lang mapuputi ang karapat-dapat makita sa fashion magazines. Paglipat niya sa Paris at kalaunan sa New York, agad siyang napansin sa social media, kung saan tumaas ang kanyang followers mula 300 hanggang 350,000. Sa year 2017, naging mukha siya ng isang French cosmetics campaign para sa Forever at patuloy na sumusuporta sa mga advokasya laban sa colorism. Hindi lang siya modelo, isa rin siyang aktivista at musikera. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa pag-angat sa mundo ng fashion, kundi tungkol sa pagkamit ng respeto at karangalan sa mundong minsang itinanggi ang kanyang kulay. Isa siyang inspirasyon sa lahat ng babaeng kinutya dahil lamang sa kanilang likas na anyo. Number 2. Lola Chu, ang buhay na Black Barbie. Hindi laruan kundi tunay na tao, iyan si Lola Chu, ang tinaguriang real-life Black Barbie. Isinilang sa New York, agad siyang sumikat sa edad na 16 matapos mag-viral ang isang selfie na ipinost ng kanyang ina. Mabilis siyang nakilala sa social media dahil sa kanyang makinis at kumikintab na dark skin, symmetrical na mukha at maladyosang itsura. Tinawag pa siya ng ilan bilang Black Hannah Montana. Dahil dito, inilahan siya ng mga photographer at fashion brands na gustong masilayan ang kanyang natural na karisma. Parang isinilang talaga siya para sa kamera, mapa Instagram man o runway. Pero higit sa itsura, kamangha-mangha rin ang kanyang talino. Si Lola ay multilingual at marunong magsalita ng 8 languages, kabilang na ang English, French, Spanish at iba't ibang African dialects. Isa siyang boses para sa diversity at inclusivity, hindi lang sa fashion kundi pati sa kultura. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nananatili siyang grounded, patuloy sa pag-aaral at aktibo sa pagsusulong ng anti-discrimination. Sa edad na 17, nagbablog na siya tungkol sa beauty at empowerment. Si Lola ay hindi lamang larawan ng ganda, kundi larawan din ng layunin, isang inspirasyon sa kabataang babae na gustong marinig at makita sa mundo. Number 1. Ralph Souffront, lalaking puno ng pekas na umangat sa fashion. Ang balat niya ay may mga pekas na akala ng iba'y kapintasan, pero ito pala ang naging susi ni Ralph Souffront
para umangat sa mundo ng fashion. Isinilang sa Haiti at lumaki sa kahirapan, madalas ay wala siyang kasiguruhan kung saan manggagaling ang kanyang susunod na pagkain. Pero kahit mahirap ang buhay, dala niya ang kakaibang itsura. May vitiligo at napakaraming freckles. Sa halip na ikahiya ito, niyakap niya ito at pinanday ang landas patungo sa tagumpay. Isang araw, habang nag-ehersisyo sa park, napansin siya ng photographer na si Aaron Taylor at mula noon ay naging mentor niya sa industriya. Noong year 2015, napansin na siya ng isang modeling agency at mula roon ay naging paborito siya ng mga designer. Ang kanyang platinum hair at maputlang balat ay naging simbolo ng inclusivity sa fashion world. Nakasama siya sa Yeezy Fashion Show ni Kanye West noong year 2016, isang milestone na lalong nagpalakas ng kanyang pangalan. Sa isang mundong madalas ay may iisang pamantayan ng ganda, si Ralph ay patunay na may puwang ang mga kakaiba at tunay. Isa siyang halimbawa ng pagbangon mula sa hirap gamit ang katatagan at tiwala sa sariling pagkakaiba.